Nako, si Congressman Eresi po ay nagwawala na po ito sa Kongreso. Opo, totoo po yan. Hindi po ako nagsisinungaling dito. Kung napapanood nyo pa yung ganyang talumpati, aba, ay ayaw na ito magpapigil. Talagang nagwasiwas na po ito ng mga kamay dyan. Para bang bumabaliktad na itong si Kong Igay Eresi. No? Akong, sana makasara ka na lang. No, para patas tayo, sabay-sabay tayo. Duterte. So ito si Congressman Eresi nga po, nagtatalumpati ito sa Kongreso. Opo. Isa rin pala ito sa nabudol ng Administrasyong Marcos. Napakatindi ng revelasyon nito. Napakatindi ng hinanakit nito. Dahil nabudol at nabubula nga po sila sa Administrasyong Marcos. Tila ba nasita nga po ito ni Sandro Marcos dun sa opisina ng mambabatas na di umano diretsong pag-atake sa kanyang ama. Medyo nainis po ito dahil para sa kanya bakit sinisita ng kapwa congressman ang kanyang kalayaan. Hindi naman daw yun pag-atake sa kanyang ama. Yun po daw ay political policy. So yan hindi daw personal yan, hindi personal, kundi political policy. So ito nga po, galit na galit itong si Kong Eresi sa Kongreso, sa kanyang mga talumpati, kasi nabubudol din pala itong mga to. Ang dami palang pangako ng Administrasyong Marcos na ngayon, dahan-dahan nang inilalabas nito mga congressman sa mahabang panahon na itinatago. So malinaw na malinaw yan. Nabubudol, nabubula sila sa Administrasyong Marcos. May sekretary daw tumatawag sa kanya. Oo. Ang pagkakasabi sa kanya, dahil sa mga ginagawa niya, lalong lumalakas itong si BP Sara. So ang ibig sabihin niyan, yung Administrasyong Marcos ngayon, takot na ito sa kay BP Sara sa 2028. Di ba mga kareaksyon? Nanginginig na ang mga tuhod nito at di na makatulog ito pagdating ng gabi. Kasi pumapasok sa isip nila, sigurado yan. Paano kung manalo si Sara Duterte? Alam naman nila marami silang ginagawang isyo, di ba? Alam nila yan. Kaya yun ang kanilang kinakatakutan. Kaya malamang sa alamang, hindi na ito magpapakatulog itong mga to pagdating ng gabi. Oo, dahil nasa isip nila si Sara Duterte, dahil nga po, aminado na sila na lumalakas nga po itong si Sara Duterte. Kahit nga po anong gawin ninyo, hindi nyo mapapabagsak itong si BP Sara. Oo, kasi yung ali ay nasa tamang landas at walang itinatago. Kayo, diyan sa pulisya ng Marcos Administrasyon, marami. PhilHealth, PDC, Marlica pa, nasaan na ba? Di na natin ang dami po. Ang daming ginagawa na wala sa batas. So sigurado, pag makaupo si BP Sara, sisingilin kayong lahat sa mga ginagawa nyo sa bayan. Di ba po mga kareaksyon? So ito po, pakinggan po natin si Igay Eresi. Alam kong gusto niya na po marinig ang kanyang talumpati na galit na galit. Opo. So ito na po. Alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan, Secretary. Ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy na mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Iba-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro
political dynasties hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito. So yan o, grabe ang tindi. Diba? Itong si Congressman Erese, tumitindi. Nagwawala sa Kongreso. So tila ba walang nakapigil mga kareaksyon? So ganon ang senaryo ngayon. Opo. Diba? So kayo, tama ba? Tama ba ang ginagawa ni Congressman Erese? Para sa akin, malaking tama. Opo. Hindi lang tama, malaking tama. Ganon na ganon na ganon. So congratulations ko nga, at least, para bang may kakampi na kami dyan. Na hindi ka pala sangayon sa mga pulisya at pambubudol sa Administrasyong Marcos. Oo. Eh, ang tagal mo naman kasi din magsalita. Ang tagal na panahon namin inaantay na may congressman dyan nga na lalaban, no, maninindigan sa katotohanan sa mga mali na pulisya ng Administrasyong Marcos. O kaya para sa amin mga Pilipino, si Kong Erese, good job yan Kong, good. Nagpakita ka ng magandang impluhensya sa iyong mga kasamahan sa Kongreso na huwag magpadala sa takot. Porket sila ay nakaupo sa mataas na tuktok, ay ikaw ay hindi nagpapasindak bilang isang congressman ng Caloocan. Kaya mga Caloocan, dapat maging proud kayo sa inyong congressman. Biruin mo, alam naman niya na may mga queen na kakaharapin ang kanyang pagtatalumpati. Di ba? Pwede siyang targetin. Ganon yun, pero hindi siya nababahala. Talagang inilalahat niya ang kanyang galit, ang kanyang nararamdaman. Pero hindi sa personalidad na pag-atake sa Administrasyong Marcos, kundi sa political policy. Malinaw po yun Iba po yung personal. Kasi pag personal, direkta mo inatake yung tao. Pero pag political policy, ibig sabihin, hindi ka sang-ayon sa mga pulisya ng gobyerno ng Marcos at ng Bangag. Bangag. Sorry sa word Bangag. Marami kasing klaseng bangag. Ano bang klase ng bangag na yan? Diba? So yan, kayo na ang umusga po I-share nyo po yung video natin, paki-like, paki-subscribe na rin po ang ating channel. So yan lang muna mga ka-reaction sa masa. So magpapagawa lang muna ako. So bye-bye!